Mga brothers, Happy New Year at welcome sa ating motorcycle review. Siyempre pa, bagong taon, bagong motorsiklo ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Kaya ito na mga brothers, Benda Motorcycle Philippines naglabas ng panibago nilang cruiser bike. Ito nga yung Napoleon 250 Bobber. Mga brad, alamin natin ang specs and features nito at siyempre pa, share ko na rin sa inyo kung ano experience ko nung ito ay ating na impression ride. Kaya let's go sa go! Get ready. Drop the beat. Unlimited edition. As you may know mga brothers, meron silang nilabas na Napoleon 500 Bobber. At ngayong taon mga brother, naglabas naman sila ng mas maliit na displacement ng motor na ito para naman sa mga hindi maka-afford ng kanilang 500cc na series. So by the way, ito nga pala mga brothers is 250cc ang kanyang makina, no? So meron ito mga brothers na between cylinder. 8 valves ito at syempre pa naka-liquid cooling na rin ang kanyang cooling system dahil nga mataas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 11.8:1. Pagdating naman sa kanyang arangkada mga brad, kaya nitong sumibat ng 25 Nm of torque at 5,500 RPM. Habang kaya naman dumulo nitong Napoleon 250 Bobber ng 19 kW at 9,000 RPM. 249cc to be exact ang kanyang cylinder mga brother. At meron itong boring stroke na 53.5 by 55.4 mm. Chain drive ang kanyang final drive mga brothers. At pagdating naman sa kanyang cambio, meron itong 6-speed manual transmission. At may features pa ito na slipper clutch and assist. Ang top speed nito mga brothers ay kayang umabot ng 120 km per hour based sa Benda Motorcycle Global. At meron nga itong fuel consumption na aabot ng 35 km per liter. Again, uulit-ulitin ko sa inyo na ang ating fuel consumption pagdating sa motorsiklo magdedepende po yan pagdating sa inyong riding hobby, bigat nyo at road condition na inyong daraanan. Alright? Pagdating naman sa kanyang fuel tank, kaya nito magkarga ng 9.5 liters fuel tank capacity. Pag-uusapan na natin mga brothers ang pormahan o tindigan nitong Benda Napoleon 250 Bobber. Aba, mapagkakamalan nito na isang big displacement na cruiser bike. Kasi tignan nyo naman yung makina. No, wala nang espasyo sa kanyang engine bay. Ganyan talaga mga datingan mga brad pagka naka between engine. Kung titignan natin yung harapan mga brothers, napakaangas nito. Mapapansin nyo na parang dalawa yung kanyang front suspension. Originally yung front suspension niya talaga is telescopic port, and then meron naka-sliding dito na shock. Pero nang niride ko ito mga brad, nagbibigay ito ng swabing laro pagdating sa kanyang front suspension habang minamaneho ko siya sa slow speed na takbuhan. Okay? Naka-front disc brake tayo dito mga brothers at malaki ang ating disc rotor. Ang maganda pa rito mga brad, yung caliper niya is naka-radial mounting, meaning yung ganitong setup po yung sa mga pangkarerang motorsiklo nyo ito makikita. At syempre pag gaganyan naka 4 piston pat caliper na rin ang kanyang preno. At hindi lang yan mga brad, nilagyan pa yan ng Benda Motorcycle Philippines ng ABS. Kaya naman napaka-safety ang pagpipreno natin dito sa kanyang harapan. Alright? Ang tire size natin dito mga brothers malaki-laki ito na may 130 by 80 at 18 inches na mags, no? At ang makikita nyo dyan na parang kakaiba yung threads nya, no? Parang dual sports po yung dating nung kanyang gulong mga brothers, no? Napakaganda nyan. Nang pinil ko yung gulong nyan, ang soft compound nya. At saka habang nililiko ko ito, mapipil mo talagang sobrang kapit ng gulong. Kahit hindi na kayo magpalit dito, talaga namang hindi kayo mapapahiya dito sa stock tire ng Benda Napoleon 250 Bobber. In headlight naman mga brothers, mapapansin nyo yung mga headlight ng Benda halos hindi naglalayo. Ganito yung itsura niya. Meron siyang daytime running lights na parang kala mo diamond shape. No, naka LED na rin yan. Tapos yung kanyang low beam at high beam LED na rin yan mga brothers.
Maliit lang din naman yung kanyang turn lights, no? Kasi ito yung mga mapapansin nyo sa mga custom bike, especially pagka mga bobber, paliitan ng ilaw. Ito, nilitan na nila, so hindi mo na kailangan palitan pa. Kasi kung titignan natin yung motorsiklo, mga brothers, parang una mong tingin, oy, isa itong custom bike, di ba? Pero ngayon, ito si Benda, talagang yung mga motorsiklo nila, specialty kasi nila is cruiser bike, lalo na tong Napoleon, talagang ito is out of the casa, para ka na nagpa-customize. And then ang ating handlebar dito, ito po clip-on bar. Medyo mataas ng konti, pero pagka sinakyan mo ito, siguradong naka-lean forward ka rito, mga brothers. Ito yung sinasabi nilang pagka ganito yung stance mo, para kang naka-performance cruiser, no? Relax yung paa mo, pero pagdating naman sa taas, nakayuko ka naman. So parang more on speed ka pa rin dito At saka pag baguhan ka sa ganitong motor, mga brad, maninibago ka talaga kasi kakaiba yung kanyang hindi typical yung kanyang riding position, mga brother. And then pag nakita mo yung sarili mo sa camera o sa video, talaga maaangasan ka naman talaga dahil sa tindigan na rin ng motorsiklong ito, no? Speaking of bike kit, napunta na tayo dyan. So mayroon na ang taas ng seat height nito, mga brothers, ng 748 mm. Okay? At meron naman siyang curved weight na 182 kg. So mabigat-bigat po ang cruiser bike na ito. Pero syempre advantage niyan pagka hinahangin ka o meron dumaan sa'yo, sumalubong sa'yo ng mga truck o bus, hindi ka basta-basta matitinag. Alright? So meron siyang wheelbase, mga brother, na 1,545 mm. Malaki po yung wheelbase niya. Kaya naman ito, mga brothers, pagka nililiko nyo sa mga U-turn o mga slow speed na likuan, medyo malaki siya kumain. At saka syempre, it takes time din na mamaster nyo yung ganitong pagliliko niya kasi talaga mapipil mo na mahirap siya iliko at meron siyang kabigatan. And also pa, mababa rin yung kanyang ground clearance na 120 mm. So wag nyo po masyadong isasaga dito sa bangkingan. Sigurado sasayad na po yung kanyang underneath. Dito naman sa instrument cluster nitong Benda Napoleon 250 bobber, mga brothers, meron itong rounded na TFT display. Makikita natin dyan na meron itong basic na mga indicators and meter. Nandyan na nga yung kanyang speed meter na up to 180. Meron din tayo ditong gear indicator. Odometer mo, present din dyan. Nandyan ang fuel meter natin sa bandang kanan na baba. At ito may mga indicators katulad ng left and right, high beam indicator, traction control, ABS, and engine check, no? Pagdating naman sa kanyang handlebar, mga brothers, dito rin ako natutuwa dahil meron itong mga quality switches sa kanyang manibela at samahan pa yan ng mapormang N-bar na side mirror. Dito sa likod, mga brothers, on the wheels, mas lalong napaka-sexy tignan nitong motorsiklo na ito. Tignan nyo naman yung taillight, nasa mismong upuan niya. So may mga ganitong approach talaga pang mga customized na banatan to LED na yan, mga brad. Tapos yung turn lights nito nandito sa mismong fender extension. Kasama na rin dyan ang reflector at kabitan ng iyong plaka, no? Ang dating niya nga, pagkakamala mo itong naka hardtail pero hindi po, mga brad. Meron siyang shock dyan sa bandang ilalim. Dalawa po yan na adjustable ang pagkakagawa, no? Meron tayo ritong rear tire, mga brothers, na size na 160 by 70. Syempre pa 18 inches din ang kanyang mags dito. Hindi ko nga pala mga nabanggit, mga brothers, na naka-tubeless na rin yung goma nito at talagang amazed na amazed ako pagdating sa kanyang treads dito sa kanyang gulong. Ang fender natin dito, mga brothers, ay masasabi ko na maiksi lang. Talagang custom bike ang datingan niya. Kaya naman talagang pag ni-ride mo ito sa mga mapuputik o maulan, siguradong i-ready mo na ang iyong sarili dahil talagang mapuputikan ka, no? Ang setup ng tambucho natin dito, mga brother, naka-short pipe po siya. Ang kagandahan pa dito, macho ito tumunog kasi dalawa yung kanyang pipe, no? Kabilaan po yan, no? Sigurado kung ito papalitan nyo ng pipe o kaya papa-open nyo, mas mamacho pa ito manunog. Ang ating setup naman, mga brothers, pagdating dito sa kanyang rear set, naka-put forward po tayo rito, no? Para po tayo rito nakaupo sa isang silya, no?
Yan nga ang makukompuse kayo dyan, no? Nakaput forward ka sa baba and then nakayuko ka naman sa taas. Ngunit ganun pa naman, napakaangas mo ditong tignan pagka minamaneho mo na itong si Benda Napoleon 250 Bobber. Alright. Pagdating naman sa preno, mga brothers, meron itong single piston pot caliper na preno dito sa likod. Syempre pa, naka-ABS na rin ito at nilagyan pa yan ng traction control ng Benda Motorcycle Philippines para mas safe ang motorsiklo, especially kung may dudulas mo ito habang namembreno ka. Napaka-importante naman kasi na meron din traction control ang motorsiklo, mga brothers, para maiwasan ang pagdulas na likurang gulong ng motorsiklo. Lalo na pagka lumiliko ka, na over throttle mo yung motorsiklo mo, yon. Pagka wala kang traction control, siguradong dudulas ka sa ganong senaryo. Para syempre, ito meron, kaya naman talagang hindi ka magwo-worrying, maisemplang mo ang motorsiklong ito, no? Napakaswabe patakbuhin ng motorsiklong ito kahit may kabigatan siya. Mapipil mo talaga na nagmamaneho ka ng isang big bike kahit 250cc lang ang makina niya, mga brothers. Although medyo may kahirapan siyang iliko, especially pag i-U-turn mo na yung motor, pero magaang naman siya pagka pinatatakbo mo na ng around 30 kilometers per hour pataas. Doon mo mararamdaman yung kanyang kagaangan, mga brothers. Pero pag below 30, pansin ko medyo mabigat na rin siya i-balance. Siguro kung bibili mo yung motorsiklo nito, it takes time din na bago mo siya makasanayan patakbuhin. Dahil given naman yun, dahil malaki yung gulong at isa pa malaki rin yung kanyang wheelbase. Ang preno nito, mga brothers, wala ka rin po problemahin. Nang sinasagad ko yung preno nito, responsive, makapit yung gulong, hindi rin ako naiilang kasi nga may ABS at saka traction control. Suspension niya, harap at likod, okay naman pagka pinatatakbo mo na sa konkretong takbuhan, no? Siguro makakaramdam ako dito ng steep pag naidaan ko to sa off-road, since magaang lang ako, mga brothers, na meron lang akong bigat na 53 kilogram. Depende kasi yan, mga brad, Siguro kung mas mabigat kayo sa akin, maganda siguro lalo itong maglaro pagdating sa kanyang suspension. Above all, napakaangas itong motorsiklong ito. Kung ako lang sa isang araw na takbuhan, pagtsatsagaan ko talaga ito dahil isa rin akong classic enthusiast na motorcycle rider, mga brother. Kahit tiis pogi ang takbuhan, kung gusto ko talaga yung motorsiklo, especially pag classic, wala lang sa akin nun. No, sigurado, mga brad, yung mga bibili ng motorsiklong ito talagang mahihilig talaga sa mga cruiser bike, especially sa mga bobber type katulad nito. The word itself na pang tawagin nila is bob job. Ayan, na naka single seater. Pero syempre pa advantage nito, hindi kayo makakapag-angkas ng inyong back ride. Madamot siya dahil naka single seater na lang tayo. Pero ganun pa man, kung ayaw nyo ito, may iba pa namang motorsiklo si Benda na ino-offer. Yan nga yung Chinchilla 500. At alam ko, ilalabas din nila yung 250 version yan. So, abang-abang lang, no? So, mga brad, wala pa nga itong official price. Hindi pa nila sinasabi. Pero sigurado maglalaro lang ito ng around 200,000 to 250,000 pesos. Hindi ito lalagpas ng 300 pesos kasi nasa 350 na kasi yung 500cc nito, no? Kaya naman yung mga hindi maka-afford ng 500cc series at wala naman balak dumaan sa expressway, dito na lang kayo sa Napoleon 250 Bobber ng Benda. Alright, so mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo o naangasan kayo sa bagong motor ng Benda. Yan nga ang Napoleon 250 Bobber. At hintayin nyo po dahil marami pa silang ilalabas na motor itong Benda Motorcycle Philippines, kasi pag tinignan nyo po yung website ng Benda Global, may mga iba't iba pa silang model doon. Syempre pa, mga brad, maaari nyo po akong kontakin kung gusto nyo pong kumuha nitong motorsiklo na ito, no, cash or terms. Ayan, pwede ko po kayong tulungan. So mga brad, ride safe and cheers!